Good morning, sir. Good morning, madam. Kaliwat kanan nabati ng mga tao sa building habang naglalakad ang pamilya Miller. The CEO, Mr. Albert Miller, COO John Miller, and Madam Amy Miller, the mother of John. Mr. President, Madam Amy, good morning. I'm glad you're here. Bati ni Mark dito at humalik kay Madam Amy. Huminto sila sa gitna ng lobby ng building. Mark, you look handsome. Parang masalo ka atang gumagawa po ah. Bati ni Madam Amy. Thanks, tita. Maybe Rika inspired you so much. Ngumiti si Mark dito. Ewan ko ba nga dito kay John at hindi na nagkaka-girlfriend uli. Ang tanda-tanda na, gusto ko na ng apo. Mom, mabilis gumawa ng magiging apo mo. Mahirap maghanap na magiging nanay ng apo mo. Inikutan lang siya ng mata nito. Wag mo namang madalin si John, Amy, sabi naman ni Mr. Miller. Napalingon ng matandang lalaki nang may bumunggo sa may paa niya. Yumuko ito para tingnan ang bumunggo sa kanya. Isang batang lalaki na napaupo dahil sa pagkakabangga. Hello, young boy. Bati ng matanda at yumuko ito para itayo ang bata. Hello. A kid greeted the old man back in his low voice. Oh, he's so adorable. Madam Amy said amazingly. What's your name, young man? Mr. Albert asked. I'm Liam Gabriel Dailo. I'm 3 years old. Ipinakita pa nito ang 3 daliri, pero ang labi nito ay bigla na lang nanginig at namula ang mata na parang iiyak. Nilapitan agad ito ni John. Umupo siya ng paskwat. Hello, sino kasama mo? John asked. Mommy. Mahinang wika nito. At halatang naiiyak na talaga ito pero pilit nilalabanan. Where's your mom? Umiling-iling ito. I'm lost. Naiiyak ka ba? Umiling-iling uli ito. Mommy told me not to cry. Big boy doesn't cry. Ngumiti si John. That's right. Come on. Let's find your mommy. Kinarga niya ang bata. He's so cute. Parang ikaw lang dyan nung bata ka. Sabi ni Madam Amy na nakasaliko pa ang 2 kamay. Tinitigan naman ito ni John. Napangiti siya na mapagmasdan nito. Tama ang mami niya. May mga photograph siya nakahawig ng bata. Hanapin natin ang mami mo ah. Ano pangalan ng mami mo? Tanong ni John. Pero napalingon sila nang may tumawag na babae sa bata. Yam! Patakbong lumapit ang babae. Bakas sa mukha nito ang matinding pag-aalala. Oh God, Yam! Come here! Kinuha nito ang bata at agad na niyakap. Bakit ka umalis sa tabi ni mami? I told you to stay. You make me so worried eh. Are you alright? Hinawakan nito ang mukha ng bata. Please, don't do that again. I'm so scared. Sorry, mommy. Yumakap dito ang bata. It's okay, baby. It's okay. Hinaplos nito ang likod ng bata. Napamaang naman si John at Mark ng husto. Tams, is he your son? May anak ka na? Hindi makapaniwalang tanong ni Mark. Yeah, he's my son. Salamat at kayo nakakita. Kinabahan ako ng sobra. Salamat ha. Umangat ang bata mula sa pagkakayakap. Sorry, mommy. Don't be afraid. I love you. Napangiti si Tams dahil hinaplos pa nito ang mukha ng ina. Not anymore, baby. Just promise me. You won't do that again. If you don't want mommy to worry, ha? Yes, mommy. Walang masabi si John habang nakatingin lang sa mag-ina. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaction niya. Parang hindi siya makapaniwala sa nakikita. Pasensya na, John. Pasensya na po. Nabala pa kayo. Sinama ko po siya. Wala kasi siyang yaya eh. Pasensya na talaga. Hingin pa umanhin ito. No, Iha. It's okay. Your son is so adorable. Why are you here anyway? Madam Amy asked with a sweet smile. Si John po. Tumingin ito sa kanya. Tapos ko na yung layout. Ipapakita ko sana sa'yo. Sabi nito, pero hindi sumagot si John. Nakatingin lang ito kay Tams. John, what's wrong? Tulala ka. Madam Amy asked. Dun siya parang natauhan at napahalang siya. Sabi ko, tapos ko na yung layout ng design. Ulit ni Tams. Okay sige, sa office na lang tayo. Blanco pa rin ang mukha nito at nakatitig pa rin sa mag-ina. Wait, magmi-meeting kayo? Madam Amy asked. Yes, ma'am. Siya ang interior designer na mag-aayos ng rest house. John stated. Iha, if you want, I can look after him habang nagmi-meeting kayo para makapag-discuss kayo na mabuti. Madam Amy suggested. Naku ma'am, wag na po. Okay lang po.
Tanggi ni Tams. Sige na iha, please. Mahiram muna ng baby mo. Ami, manghiram talaga ng bata. Saway ng asawa dito. Napangiti naman si Tams. Kung kasi binibigyan ako ng apo ng anak mo, hindi ako manghihiram. May pagkadismayang wika ni Madam. Siya nga pala, I'm Ami, John's mother, and this is my husband, Albert. Pakilala ni Madam Ami na may maluwag ng ngiti sa labi. I'm glad to meet you, ma'am. I'm Tamara Dailo. Nakipagkamay siya sa mag-asawa. Bumaling ang matanda sa bata. Yam, tama? You want to play with me? Tanong ng madam sa bata. Tumango-tango naman ang bata kaya tuwang-tuwa naman ang matanda. See, he likes me. Iha, please. I'll take good care of him. Madam was begging. Kaso baka po mapagod kayo. Makulit to. It's okay. Sanay ako sa makulit. John's such an energetic kid. Nung kasing edad niya ang anak mo. Kayang-kaya ko yan. Ngumiti na lang si Tams. Binaba nito ang anak niya at umupo ito sa harap ng bata. You want to play with Lola? Tumingin ang bata sa matanda at muling tumingin sa kanya. Yes, mommy, he said as he nodded his head. Behave ka ha? Tumangot-tango uli ang bata. Hinalikan ni Tams ang anak niya sa labi saka tumayo. Umalis nga ang madam na kasama ang anak ni Tams. Sumunod naman dito ang asawa. Let's go, Tams. Sa office tayo. Aya ni John. Tumango si Tamara at nagpatiuna na ito sa paglalakad. May anak na pala siya. Sorry, dude. Bulong ni Mark at tinapik pa siya sa balikat. Natigil sila mula sa paglalakad at napalingon nang may tumawag sa pangalan ni Tams. Si Rika at isang lalaking papalapit sa gawin nila. Nang makalapit ang mga ito ay humalik si Rika sa kasintahan. Lumapit naman ang lalaki kay Tamara at humalik sa pisngi. Where's Yam? Agad na tanong ng lalaki na bakas ang pag-alala. Naisip niya na baka ito ang asawa ni Tams. Tams, asan si Yam? Hay naku naman talaga, bakit mo pinabayaan? Inis na inis at tarantang tanong ni Rika. He's okay, nakita ko na siya. Nandun siya sa mami ni John. Tamara stated. Tams naman, kalokohan talaga pinairal mo dyan. Nagkayam ka dahil sa kalokohan mo. Mawawalan ka na naman ng Yam. Dahil din sa kalokohan mo. Hay, pambihira ka naman. Halos paliparin ko na nga yung kotse ko sa pagpunta ko dito. Kumakangawa ka kanina. Inis na sabi ni Rika. Natataranta ako. Saka umayos ka, Rika. Sasapatusin kita. Makaloko naman to. Pinagdilatan pa nito si Rika. Tams naman, bakit hindi mo na lang kasi iniwan muna kay Jello si Yam? O kaya tinawagan mo na lang ako para sinamahan kita. Wika naman ng lalaki. Alam kong pagod ka sa biyahe kaya hindi na kita inabala pa. Tamara said. Nga pala guys, this is Aiken. Makakasama ko rin siya sa trabaho sa rest house mo dyan. Nakipagkamay naman ang binata sa dalawa. Okay, let's go in my office. Nauna na si John na naglakad. Sumunod naman ang iba pa. Pumasok sila sa elevator. Pinindot ng elevator operator ang number 25 sa panel. Nasa likod si John ni Tamara at Aiken. Napatingin siya sa kamay ni Aiken na nakakbay kay Tamara. Kaya naman pala hindi sumasama sa mga nag-aaya kasi may asawa na. Bulong ng utak niya at napabuntong hininga siya. Sumandal siya sa stainless wall ng elevator at pinikit ang mata. Iniisip niya ang sinabi ni Jelay. Bakit kailangan itong sabihin ang ganoon na parang nanunukso about the lunch? May asawa na naman pala ito. Bakit din ganoon makipag-usap si Tamara? Hindi niya maintindihan bigla ang sarili kung bakit ginugulo siya ng mga nalaman niya tungkol sa dalaga. Parang may nararamdaman din siyang panghihinayang bigla na may anak at asawa na pala ito. 25th floor. Napadilat siya bigla nang marinig ang operator. Nagsilabasan silang lahat at nagtungo sa office niya. Nagpunta naman si Rika sa office ni Mark. Have a seat. Alok niya sa dalawa. Umupo siya sa swivel chair at ang dalawa naman ay sa harap ng desk. So, can we start? Tamara asked. Yes. Tipid na sagot ni John na hindi man lang ngumingiti. Nilabas ni Tamara ang laptop niya at inon. Sinalpak nito ang flash drive. Tumayo ito na buhat ang laptop at nilagay sa harap ni John. Tumayo ito sa likod niya at sinimulang ipakita ang 3D images design. Dito muna tayo sa living room. Ayan, what do you think? Tanong nito habang nakayukod. Good, tipid niyang sagot. Here's the kitchen. Natense bigla si John nang medyo lumapit ito habang ni-scroll ang images gamit ang wireless mouse nito. Ang mukha ni Tamara ay napakalapit sa gilid ng mukha niya. Amoy na amoy niya ang mabangong hininga nito. Parang nawala ang atensyon niya sa pinapakita nito.
Wala na siyang narinig pa sa mga sinasabi nito. So, Mr. Jan, how is it? Humarap si Tamara sa kanya na ganun pa rin ang posisyon. Humarap din si Jan dito kaya nagkaharap ang mukha nila. Ngumiti pa si Tamara ng pagkatamis-tamis sa kanya. Maybe it was just a simple smile na madalas nitong ibigay sa tao, pero ibang dating sa kanya ng ngiting yun. Para sa kanya yun na ang pinakamagandang ngiting na silayan niya. Kaya hindi niya mapigilang mapatitig dito. Kitang-kita niya lalo ang perpektong mukha nito. Perfect. Wala sa loob na sambit niya. Compliment niya yon hindi sa gawa nito, kundi sa ganda ng mukha nito. Bigla na lang umayos ang tayo si Tamara. Marahil ay napansin din nito ang posisyon nila. At sa paraan ng pagtitig niya dito, posibleng na ilang din ito. Umupo na lang uli ang dalaga. Loko ka dyan. Tama bang titigan mo ang babae na nasa harap mo lang ang asawa? Kastigo niya sa sarili. Okay na, maganda, perfect. Sabi na lang niya, pero ang totoo, wala naman siyang naiintindihan sa mga ipinapaliwanag nito at wala sa photos ang focus ng utak niya. So, nagustuhan mo? Okay na yon? She asked. Yeah. Okay, take this. Nandito ang estimated cost ng interior remodeling ng rest house. Paki-review mo na lang ha. Kinuha niya ang folder at tiningnan. Pagkatapos niyang tingnan ito, kinuha niya ang checkbook sa drawer. Nagsulat siya ng amount at pinirmahan. Pinilas niya ito at iniabot kay Tamara. Kinuha ito ng dalaga at tiningnan. Hindi mo naman kailangang i-full. It's okay. Ganun din naman eh. Putol niya dito, binigay niya na kasi ang buong kabayaran. So, your husband is also an interior designer? He said, at sinulyapan si Aiken. Nagkatinginan si Aiken at Tamara at sabay na natawa na ikinakunot ng noo niya. He's not my husband, just a friend actually. Pinakiusapan ko nga lang siya na tulungan ako eh. Hindi talaga siya nagtatrabaho sa akin. Gusto ko lang kasi siya pag ganitong malaki ang project. Siya ang nagmamonitor ng mga workers. Mabilis kasi siya magtrabaho eh. In short, magaling siya. Napapagaan niya ang trabaho ko. Mahabang paliwanag nito. Tumangutango siya. Nasa bakasyon nga ako, tinawagan mo ako for this. Gagawin mo na naman akong karpintero. Reklamo ni Aiken. Ngumiti lang si Tams ng pagkatamis-tamis dito. But anyway, Tams, bakit mo pala tinanggap ang project na to? Akala ko ba ayaw mo ng project na out of the town? Tanong ni Aiken. Well, Rika was asking me for this. Alam mo naman yun, hindi ako pwedeng humindi. Mahihirapan ka. Everyday ka ba sa biyahe? From Manila to Tagaytay, Tagaytay to Manila. And how about Yam? Aiken asked. Napaisip si Tamara. Okay lang sa kanyang biyahe pero ang anak niyang iniisip niya. I have a suggestion. Tumingin ang dalawa kay Jan. Pwede ka magstay sa rest house habang hindi pa tapos ang remodeling. Jan suggested. Kinatuwa ni Tam sa mungkahin niyang yun. Agad itong pumayag at nakiusap na kung okay lang na isama ang anak nito. Siyempre naman pumayag siya. How about your husband? Okay lang ba sa kanya yon? Jan asked. Don't worry, walang magagalit na asawa. Wala akong asawa. Nagulat si Jan sa sinabi nito. What do you mean? Single mother ako. Since when? Napangiti si Tamara at tumingin kay Aiken at tumingin uli kay Jan. Since I gave birth. Never been married? Umiling ito. Never been married. She repeated. Napatangot-tango si Jan at ngumiti. That's good. Kusang lumabas sa bibig niya ang salitang yun. Napamaang naman ang dalawa sa sinabi niya. I mean, that's good. Kasi wala kang ibang alalahanin. Dahil malayo ang location. Yun, tama yun. Then he smiled. Sa hindi malamang dahilan, parang nagalak siya bigla. Kanina ay talagang parang nawala siya sa mood. Yumukod si Aiken kay Tams na parang may binulong. Nag-excuse naman ito sa kanya at lumabas. I didn't expect na may anak ka na. He's adorable. Jan said. Yeah, he is. She said. How old is he? He laces his fingers together. Tinukod niya ang kamay sa baba niya habang ang mga siko ay nasa lamesa. 3 years old mahigit. Hindi mo siya kamuka. Ngumiti ito ng tipid. Sa tatay niya siguro, daddy niya ang kamukha niya. Maybe he looks handsome, kaya ang gwapo ng anak mo. Tumango lang si Tamara at yumuko. Lokong lalaki, he said. Tumingin ulit si Tamara sa kanya, nagtatanong ang tingin nito. Loko siya, para pakawalan kayo. Mapaklang ngiti lang ang sumilay sa labi nito. Napansin niya paglungkot na mukha nito. I'm sorry. He apologized. Sorry for what? For giving my opinions. It's okay.
Tumayo ito at naglakad sa malaking opisina niya. Nagpunta ito sa may floor-to-ceilings glass window na tanaw ang nagtataasang mga gusali. Nice office, but a little bit boring. Natawa siya ng mahina. Tumayo siya at tumabi dito at tumingin din sa labas. Pinasok niya ang dalawang kamay sa bulsa ng kanyang pantalon. Does it look boring? He asked. A bit. No, it is. Muli siyang natawa at tumingin dito. Should I hire you again to fix it? Tumingin ito sa kanya at ngumiti. I'm residential interior designer. Hindi ko lang ng offices. Pero kaya ko din naman to. Muli itong tumanaw sa labas. Humarap siya dito. Can you just look at me, Tamara? Humarap sa kanya si Tamara at sinalubong ang titig niya dito. Do you think I'm boring? Bigla itong yumuko. Napangiti naman siya dahil halatang nailang ito. He put his forefinger under her chin and he gently lifted it up. Dahilan para magtamang muli ang mga mata nila. Animoy bulta-bultahing kuryente ang dumaloy sa buo niyang sistema sa pagdaiti ng daliri nito sa balat niya. Pakiramdam niya tumalo ng puso niya nang ipakita na naman ito ang pamatay nitong half smirk. She gulped out of uneasiness. Masyadong formal ang suot ni Jan. Itim na suot ang suot nito. Ang linis-linis tingnan at ang bango-bango. Mapa-casual o mapa-formal ang suot, lahat bagay. Saksakan ng gwapo. Bigla na lang siyang nailang ng sobra-sobra at napayoko bigla. Nailang ka bang tumitig? Parang dati lang hindi naman ah. Am I affecting you now? Mabilis na umangat siya ng muka at ang kumag ngiting-ngiti. Napaawa ang bibig ni Tamara sa sinabi nito. Wow, grabe ha, Mr. John Miller. Singtaas ang building yung self-confidence mo. Natawa ito. Of course. Kailangan yan as a businessman. Self-confidence is extremely important in almost every aspect of our lives, especially in businesses. Well, I'm sorry to say, but I'm not part of your businesses, Mr. Miller, so don't apply it on me. Tinawanan lang siya uli nito. Pero sa bagay, it's still a business. Kung sa tingin mo na bibigyan kita ng discount, I'm sorry but I can't. Fix na yun, malulugi ako. Talagang natawa na ito. Natawa na lang din si Tamara. Mami! Napalingon sila sa may pinto, patakbong lumapit sa kanya ang anak niya at yumakap dito sa hita niya. Kasunod din nito si Madam Ami. Oh, naging good boy ka ba? Malambing na tanong niya sa anak habang nakayukod siya dito. Yes, Mami. Tumakbo ito sa swivel chair at umupo. Yamuk ka dyan. Let him be. Pigil sa kanya ni Jan. Pinaikot-ikot nito ang swivel chair. Hahawak sa lamesa sabay itutulak ang sarili para umikot. Nakakatuwa siya. Pati ang pangalan niya, alam niya kung saan nanggaling niya. I asked him kung bakit ang haba-haba ng name niya. He explained it to me. Sabi ni Madam Ami. Talaga, ma'am? Ano naman ang sabi niya sa'yo? Jan asked. Ang sabi niya ang ibig sabihin doon ng Leah may protector. So poprotektahan daw niya ang kanyang mami. At ang Gabriel naman daw ay isang anghel. So, ang ibig niyang sabihin, isa siyang anghel na nagpoprotekta para sa kanyang mami. Sabi ni Madam Ami habang nakatingin kay Tamara. Opo, alam niya po talaga. Sinabi ko kasi sa kanya yon. Lumapit uli si Yam sa kanila, umupo si Jan at hinawakan sa magkabilang balikat. Hi, can we be friends? Nakangiting tanong nito kay Yam. Tumango ang bata sabay yakap kay Jan na ikinatuwa nito. Kumalas ang bata sa pagkakayakap. You can call me Tito Jan. Ngumiti ang bata. Okay, Tito Jan. Friends? Inabot niya ang kamay dito para makipagkamay pero imbis na makipagkamay ang bata, kinuyom nito ang palad nito. Tanda na gusto nito ng first bump. Natawa si Jan dito at nakipag-first bump na rin. Yam! Lumingon ang bata sa likod niya. Papa Aiken! Tuwang-tuwa ito tumakbo palapit. Agad naman itong binuhat ang bata. You're so heavy now. Did you miss me? Ginulo pa nito ang buhok nito. Yes! Sabay yakap dito. Sino nga kaya ang totoong ama ni Liam Gabriel? Bakit kamukhang kamukha ito ni John Miller?